tapos na, finish na, mabilis na ibinasura ng Intellectual Property Office of the Philippines ang apela ng tape. Yan po ay ayon sa mga napanood ko mga vloggers. Kaninang umaga paggising ko, ako ay tuwang-tuwa dahil nabalitaan ko na yun daw apela ng Tape Inc. sa EAT or sa TVJ ay ibinasura agad-agad. Kaya lang, yung aking tuwa ay medyo nabahiran ng konting pagtataka. Kung nag-apela na ang Tape Inc. dito sa kaso nila sa TVJ, apakabilis naman. Dahil ang sabi dun sa mga balita agad-agad daw na ibinasura ang apela ng Tape Inc. Sabi ko, ganun ba kalakaran nun? Hindi ba kapag nag-apela ka, pag-aaralan po ulit yung kaso? Titignan kung kayo ay may panibagong mga ebidensya at riripasuhin baka may nagkamali sa paglabas ng desisyon. So para sabihin na ibinasura agad ang apela, medyo nagduda ako. Masaya ako talaga kung tapos na ang laban. Wala nang habol si Paulo Contis. Kaya lang, yun nga ba talaga ang totoo? Meron din kasi ako natatanggap ng mga comment na huli na daw ako sa balita dahil tapos na daw. Ibinasura na nga daw yung apela ng Tape Inc. So ako, bago ko naman ibahagi sa inyo yung magandang balitang yon, kailangan ko po munang siguraduhin kung talagang nag-file na nga ng apela ang Tape Inc. at ito ay agad-agarang ibinasura ng IPOPHIL. So kakabrowse ko po sa internet, nakita ko itong balitang ito. Galing po sa pep.ph. Tape appeal on Class 41 trademark dismissed by IPO, says Tito Soto. Kasunod ng pagbasura ng Intellectual Property Office o IPO sa trademark registration ng Television and Production Exponents or ng Tape Incorporated sa pangalang Itbulaga at EB, ibinasura rin daw ng ahensya ang apela ng tape ukol sa Class 41. Ang Class 41 ay tumutukoy sa entertainment services na wala sa trademark application ng Tape Inc. So kapag nag-a-apply ka pala ng mga trademark na yan, ay may mga classes pa pala yan. So dito sa record ng World Intellectual Property Organization, ang Itbulaga trademark na nakapaloob sa trademark class 16, 18, 21, 25 ay nakarehistrong pagmamay-ari ng Television and Production Exponents Incorporated o TAPE. Ang class 16, 18, 21, 25 ay may kinalaman sa paper, leather, household utensils at clothing, footwear, headgear, respectively. Nakansela na ito ng IPO noong December 4, 2023. Ibinahagi ni former Senator Tito Soto ang development na ito sa pamamagitan ng X o yung dating Twitter. Mensahe ng EAT co-host, Appeal of Tape Re Itbulaga IPC Class 41 dismissed. So ayon sa kanila, nakarehistro na ang Itbulaga trademark kay Joey De Leon. So lumalabas po dito sa balita na meron niyang apela. Pero hindi po yun yung apela doon sa lumabas na hatol ng IPO na nagkakansela sa registration ng trademark ng Tape Inc. Sabi naman dito sa Abante News Online, TVJ gagamitin Itbulaga sa Enero, Tape Olats sa trademark apela. Muling nakatanggap ng pagkatalo ang Television and Production Exponents Inc. or yung Tape ng mga halos-hos sa kanilang laban kina Tito, Vic at Joey sa pagmay-may-ari ng trademark ng Itbulaga matapos mabasura ang inihain nilang apela sa nasabing usapin. Nitong nagdaang araw ay kinansela ng Intellectual Property Office of the Philippines ang trademark ng tape sa Itbulaga matapos katigan ang petisyon ng TVJ. Nitong Miyerkules, December 6, napasakamay ng Abante ang kopya ng desisyon ng IPOPHIL na nagbabasura naman sa apela ng Tape Inc. sa inihaing trademark application ni Joey De Leon noong August 2023. So ayon kay dating Senate President Vicente Tito Soto III,
dahil sa nilabas na panibagong desisyon ng IPOPHIL, kami na nakaregister sa trademark for Section 41, Entertainment Services. So ayan po, lumalabas na hindi pa naghahain ng apela ang Tape Inc. dito sa pagkansila ng IPO doon sa trademark ng tape sa Itbulaga. Kasi nga po may ibang mga vloggers dyan na ibinalita agad na agad-agaran daw ibinasura ng IPO yung apela ng Tape Inc. Meron nga pong apela ang Tape Inc. pero hindi po ito tungkol dun sa pagbawi ng trademark at ang pagkatig ng IPO sa Tito Vic and Joey. So para mas maintindihan po natin ang gusto, panoorin po natin ito. Magkakasama natin si Attorney Buko de la Cruz, ang legal counsel ng TVJ. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Magandang tanghali, Cheryl, at sa iyong mga taga-subaybay. Attorney, ano po ang nakapaloob dito sa bago pong desisyon ng IPO kung saan nga kinansila na rin yung registration ng Tape Incorporated sa Itbulaga sa ilalim ng Entertainment Services category? Linawin natin, Miss Cheryl, no? Yung registration ng tape para sa marka o title na Itbulaga ay Class 16, 21, 25. Lahat po ito merchandising, no? 16 leather goods, yung 21 paper products, printed products, yung 25 ay para sa mga slippers, flip-flops. So ibig sabihin, walang registration ang tape para sa Class 41 or entertainment. No, so ang registration lang na ginawa nila noong 2013 ay para sa merchandise materials. Ito yung kinansila ng IPO. No, so sabi ng IPO noong December 4, kinakansila ang registration ng tape sa pangalang Itbulaga at EB para sa mga Class 16, 21, 25 o mga merchandise goods. Isa lamang po ang merong application for registration para sa Class 41, yung entertainment. Okay. Si Joey De Leon po yun. Si Joey De Leon lang ang merong application for entertainment ng Class 41. Ngayon, nag-oppose po doon ang tape at sinabi nila, nauna kami, nagparehistro na kami noong 2013 tungkol sa mga merchandise, kaya dapat hindi payagan si Joey De Leon na mag-register ng Itbulaga under entertainment. Yung opposition po na final ng tape, na-deny na din po ng IPO. At just recently, yung apilan nila sa director ng Bureau of Legal Affairs, na-dismiss na din po. So, two separate cases, parehong panalo po ang TVJ. So, wala na po talagang hadlang para gamitin ng TVJ yung Itbulaga at EB na marks. Pero yung nangyayari po ngayon, patuloy na ginagamit po nila. Tama po, ginagamit po ng tape. Opo. Nung bago pa man po nag-file ng kaso ang Tito Vic and Joey, no? Humingi sila ng payo sa amin, no, kay Dean Nilo Divina sa Divina Law Office. At ang opinion po namin, pwede nilang gamitin kahit hindi sila magsampa ng kaso. Sa dalawang dahilan, Miss Cheryl. Number one, yun namang registration ng tape ay hindi para sa entertainment. Ang registration nila ay para sa merchandise. Pangalawa, dahil sila ang naglikha, no, Tito Vic and Joey ang naglikha at nag-create, automatic po na nag-a-attack sa kanila yung karapatan, yung copyright, yung karapatang gamitin ito. Pero si TVJ po, Tito Vic and Joey po ang nagdesisyon na respetuhin natin yung registration nila ng tape. Bagamat ito'y para sa merchandise lang, bagamat kino-contest natin dahil mali ang ginawa nilang pagpaparehistro, ang sabi ng Tito Vic and Joey, respeto. Respetuhin natin ang proseso, respetuhin ang batas. Kaya nag-file po sila ng petition to cancel the registration of tape. Umabot po ng mahigit 6 na buwan. At ngayon nga po, noong December 4, lumabas na ang desisyon at sinabi nga ho ng IPO na ang tunay na may likha at may karapatan sa marka na Itbulaga at EB ay ang TVJ. Kaya ang hinihiling sana namin, Miss Cheryl, sila naman, yung tape naman, ang magrespeto sa desisyon ng IPO at wag na sanang gamitin. Oo, but it's not, hindi po nangyayari yon. They continue to use Itbulaga. So, Tama ano po. po ang magiging hakbang? Ano pong ibig sabihin? Anong magiging action po natin on that? In-anticipate na po namin na hindi sila susunod sa desisyon at napaghandaan na po yan, no, nung grupo
Kaya nga po sa direksyon po ng aming managing partner, Danilo Divina, ay nag-file na po ng copyright infringement ang Tito Vic and Joey doon po sa RTC Marikina. Doon naman po sa korte, ang hinihiling namin ay ipahinto ang paggamit ng tape ng markang Itbulaga at EB. So hinihintay pa ho namin yung desisyon na yon. So kung ang tanong po, anong gagawin natin sa patuloy nilang paggamit, bagamat may ruling na nagsasabing hindi ito sa kanila, hihintayin po ng grupo na maglabas ng desisyon yung RTC Marikina dahil yung po direktang mag-injunction. Humihingi kami roon ng injunction para ipatigil ang patuloy na paggamit ng walang pahintulot ng Tito Vic and Joey. Pero attorney, ang pahayag po ng tape, binigyan pa sila ng pagkakataon daw po na umapila. Kaya pwede pa raw nilang gamitin yung title na Eat Bulaga. Pa-explain lang po para sa kaalaman ng ating mga viewers. Tama po, meron pong appeal process, Ms. Cheryl. Pwede silang umakyat sa Bureau of Legal Affairs, hanggang sa Court of Appeals, hanggang sa Supreme Court. Pero ang tanong po, Ms. Cheryl, habang ikaw ay nag-aapila, gagalangin mo ba at respetuhin yung desisyon o hindi? Kikilalanin mo ba ito o hindi? So ang amin pong posisyon at paniniwala, dapat, abang ito'y inaapila mo, abay galangin mo muna, respetuhin yung desisyon. Hindi pwedeng baliwalain ang desisyon ng IPO. So if they continue to do that, yun na nga po ang hihintayin naman nating desisyon ay yung para ipahinto yung paggamit nila. Tama po. Yun po yung nakapending sa RTC Marikina. Habang wala pong final decision, which, I mean, sabi nyo nga po, they could appeal and appeal and appeal hanggat umabot po ito sa Korte Suprema. Kasi Tama po. Tama parang lumalabas kasi Attorney Buko, parang nakikita ko dito, they'll continue to use it. Anyway, may ang hihintayin natin yung sa Korte Suprema, yun ang ating susundin. Yun ang ating, sabi nyo nga po, rerespetuhin. Opo, kaya nga po, na-anticipate na ho namin yon, no? Kaya po, ang ginawa po namin, simultaneously, nag-file na po, kasabay po, nag-file na rin po kami ng kaso sa RTC Marikina na humihiling na ipahinto ang kanilang unauthorized o walang otorisasyon na paggamit ng nasabing mga marka na Itbulaga. Alright, marami pong salamat sa inyong oras, Attorney Buko de la Cruz, Legal Counsel ng TVJ. So ayan po, maliwanag po ang mga sinabi ni attorney. Hihintayin pa po natin na mag-file ng apela ang TAPE Inc. tungkol po dito sa desisyon ng IPO. So magkaibang kaso po yung mga lumabas na desisyon. And pareho pong pumabor sa TVJ. So sinabi ko naman sa inyo kahit na humaba man ng humaba yung kasong yan, pasasaan ba, mapupunta po sa TVJ ang trademark ng Itbulaga. So bayaan po natin na mag-file ng apela ang TAPE Inc. dahil yan naman po ay karapatan nila. Kung gusto nilang paabuti ng Supreme Court, so be it. Pero para po sa akin, nag-aaksaya lang sila ng panahon. So ngayon pa lang, i-congratulate ko na ang TVJ at ang original na Itbulaga. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.